Si DeMar DeRozan napiko na sa Sacramento Kings after ng 13-game losing streak. Ibinato na yung bote ng tubig sa sobrang ines dahil hindi makakuha ng magandang play at huling beses pang nanalo yung Sacramento January 19 pa. Sila yung merong pinakamahabang losing streak ngayon at hindi rin ma-overcome ng 3 star yung season nila. Meron na nga silang labin sa bonus kahit kasama pa si Westbrook at pabago-bago pa yung lineup ng Sacramento kaya walang continuation at hindi makapag-playoffs. Si DeMar yung isa sa mga buyout candidate kaso walang interest na i-buyout siya ng Sacramento. Siya din yung isang player na dapat iti-trade kaso hindi natuloy. Nag-a-average pa si DeMar ng 18 points, 3 rebounds, 3 assists, 1 steal, 49 and 34%. Pero consider pa rin na mas maganda yung season ni Westbrook kumpara sa kanya. 15 points, almost 6 rebounds, 6 assists, 43 and 34%. Si Westbrook na ang pang-14 sa all-time points. Nang malagpasan ni Westbrook si Hakeem at Oscar Robertson. Nasa 313 points na lang malalagpasan niya si Elvin Hayes sa number 13 at 409 points naman para sa number 12. Na kayang abutan pa ni Westbrook bago matapos yung season. Komportable din si Westbrook sa Sacramento dahil sa lahat ng napuntahan niyang team after OKC, tanging Sacramento lang ata yung hindi pressure na makapasok ng playoffs. Kaya hindi siya ganun ka-pressure kahit batalo yung team. Kasi kung ibang playoff team na napuntahan ni Westbrook at merong losing streak, siguradong siya ang sisisihin. Pero sa Sacramento, hindi. Dahil Sacramento ang merong longest losing streak, sila ngayon ang isa sa may worst defense sa NBA at sila din ang third oldest player ng liga. Based din sa mock draft, ang Sacramento ang projected na makakakuha ng number 1 overall. Sila na yung may worst record at possible makakuha ng number 1 overall. Pero kung tanking lang din, mas gugustuhin ko pa yung Jazz. Kahit mag-tank kasi yung Jazz, at least may future yung player na nakukuha nila. Yung Sacramento, sa dami nilang first rounder dahil 18 taon nga silang hindi nakapasok ng playoffs, parang pinamimigay lang nila. Kaya hindi rin safe si Keegan Murray. Since 2019 nang binago ang rule sa lottery, wala pang worst team or may pinakamababang panalo ang nakakuha ng first overall. Since 2020 hanggang 2023, nasa number 2 at number 3 worst team ang nakakuha ng first overall. Sa last 2 years naman, number 10 at number 11 ang nakakuha nun, Atlanta at Dallas. So hindi rin safe na mag-tank ang isang team. Pero kung makukuha kasi nila ang top 3 pick ngayong taon, malaki kasi ang chance nila makakuha ng best player. Wala kasing consensus number 1 overall ngayong taon. Hindi dahil sa hindi magaling yung player, kundi 3 magagaling na player at merong pang-4 at pang-5. Saka ako na lang gawan yun, mauubusan ako ng content. Kaya mapuprostrate talaga si DeMar DeRozan. Buong karir niya parang naging talunan siya. Mula kay LeBron kapag nakakatapat niya ng playoffs, nang mapunta naman siya ng San Antonio, hindi effective yung style niya kay Coach Greg. At nung mapunta naman siya ng Bulls, nagkaroon ng injury yung iba niyang kasama. Sa Sacramento naman, hindi alam kung gusto bang manalo or kung ano ang gagawin nila para makapasok ng playoffs. Parang kailangan mag-intay ulit ng 18 taon bago ulit makapasok. Tinalo pa nila yung Eclipse. Si Chris Paul naman mukhang hindi maganda ang ending ng karir dahil wala pang team ang may interest sa kanya. After kasi siyang i-trade papuntang Raptors, hindi na siya pinag-report dahil i-waive din siya para hindi umabot sa tax. At medyo mapili din si Chris Paul, ang gusto niya malapit sa Los Angeles area. Iniipit din siya ng Clippers dahil hindi nga siya pinaglaro since December pero yung rights niya nasa Clippers pa rin bago siya na-trade. Sa haba ng bakasyon ni Chris Paul since December, hindi siya makuha ng ibang team dahil nga iniipit siya ng Clippers. Iba pa yung pagkakatanggal kay Chris Paul, talagang dinisrespect siya ng todo, para pa siyang na-blackball. Dahil nung nawala si Chris Paul dito sa Clippers, doon nagsimulang manalo yung LA. Kaya talagang hindi maganda yung magiging tingin sa kanya ng ibang mga teams. Mapapalaban naman ang Houston sa Clippers at kay King Kawhi, mark my word. Buti pa si Westbrook nakahanap ng katahimikan sa Sacramento, si Kevin Durant mukhang hindi. Ang ganda ng nilalaro ngayon ng Houston at ni KD, top 6 pa sila sa West. Pero hinahanapan pa rin ng butas itong si KD na di umano hindi maganda ang body language ni KD sa kanyang mga ka-teammate. Ikaw ba naman yung walang syota tapos 3 araw na lang putukan na naman, talagang masama ang body language mo nun.
Si Maria na naman ang kasama ni KD sa 14. Hindi kasi makakuha ng second chance points ngayon ng Houston, hindi katulad dati. Dahil nga nawala si Steven Adams. Siya yung leader sa offensive rebound sa buong liga. Dalawang key player ang nawala sa Houston. Una si Van Fleet bilang primary ball handler at playmaker. Tapos si Steven Adams naman, malaking bagay siya sa team dahil dumadami ang possession nila dahil din sa offensive rebounds. Nagagalit pa di umano si KD dito kay Şengün lalo na sa game sa Hornets kasi nga hindi dumidepensa. So sila ang may sabi niyan, sinabi ko lang. Kada mali ng team magkakaroon ng kakaibang body language itong si Kevin Durant na parang tinatago yung inis. Bumaba din sila sa offense at points per game. Pati defense bumaba na rin yung Rockets, nasa number 6 na. Kumpara dating nasa number 3 sila at isa sa best defensive team. Saka hindi naman makakalayo si KD sa ganong issue na lagi siyang sisisihin at personalan na kasi yun dahil lumalala ang issue na ginagawa kay KD, eligible pa naman siya sa trade sa offseason. Kahit naman masama yung body language ni Kevin Durant, nananalo pa yung Houston. Pero sa mga nakaraang team na napuntahan ni KD, kapag inumpisahan na siya ng media, tuloy-tuloy na yon hanggang sa magkaroon talaga ng issue at yung team umiwas.